Happy Sabbath po ulit mga kapatid. Yan. Ang sabi dito, kumbaga, take advantage ang mga nalalabing oras ng araw ng Sabat. Di ba? Kasi pag wala daw tayong ginagawa, ang mind natin nagiging idle, iba-ibang imagination o iba-iba ang pumapasok sa ating isipan. So, ang aking topic for today ay strong in intellect. So, ano ba yung strong and intellect? Na-acquire ba to galing sa ating mga magulang? Sa pagkapanganak pa lang ba? Di ba may mga batang genius? So, pagkapanganak pa lang ba? Inborn? So, ang sabi rito, merong binibigay sa atin ang ating Bible. Dito sa James 1 verse 5, una ay, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, mag-ask lang tayo, no? Ang Panginoon naman, napaka-generous niya talaga. Alam niyo mga kapatid, sa araw-araw, na-experience niyo ba na feeling niyo magkakasakit kayo, tapos sasabihin niyo lang, Lord, wag mo naman sana hayaan magkasakit ako kasi may interview ko mamaya. Nawawala. Amen. Lalo na sa akin mga kapatid, hindi ko to sinasabi dahil highly favored ako. Sinasabi ko to kasi based on my experience na dahil nag-isa lang ako, living alone ako, pag feeling ko magkakasakit na ako, tas kailangan ko talagang pumasok, sinasabi ko, Lord, huwag mo naman po hayaang magkasakit ako, Lord, kasi mag-isa lang ako. Tinutulog ko lang yun, tapos pagkagising ko, ang lakas-lakas ko na. Anyways, ito ay part lamang po ng paghingi natin ng wisdom sa ating Panginoon or strong in intellect. So ano pa po ba ang ating mga gagawin? Dito sinasabi rito sa pagpapatuloy, dito sa Christian education, if the Bible were studied as it should be, men would become strong in intellect. Sabi rito, the subject treated upon in the Word of God, the dignified simplicity of its utterance, the noble themes which its presence to the mind. So sabi rito, kung pag-aaralan pala natin ng mabuti ang Biblia, ang sabi rito, ang isipan ng tao ay magiging matatag. Napapansin niyo po ba na pag nag-aaral tayo ng Bible, parang ang tali-talino natin? Nagkakaroon tayo ng mas malawak na pangunawa. Ang sinasabi ng tumataba yung utak. Dumadami yung idea, di ba? Ang sabi rito, ang mga marangal o kagalang-galang na paksa ay inilalatag, sabi dito, the noble themes which present to the mind, ay isang walang hanggang larangan ang nabubuksan para sa imagination. Pansin niyo po ba, pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba before tayo magbasa ng Bible, nagpipray muna tayo. Kung ano yung binasa natin, parang nai-imagine natin. Kunyari, yung deliverance of Israelite. Di ba parang nagkakaroon tayo ng imagination na ang taas-taas na hindi mo naman nakikita, pero parang nakikita mo sa imagination. So, kaya kung mapapansin natin, yung palabasang tao ay malawak mag-isip. Diba? Tapos marami siyang ideyang na i-share. So, ang sabi rito, in the Bible, a boundless field is open for imagination. Diba? Mapapansin mo yung taong palabasa, marami talaga siyang idea na hindi mo maintindihan. Tapos, pag tinanong mo siya, parang yung sagot niya, very specific. Tapos, ganun pala yun. So, di ba, ang saya kung tayo din, ganun. Next ay, sa pagpapatuloy, dito sa Christian education, the student will come from a contemplation of its grand themes, from association with its lofty imagery, more pure and elevated in thought, and feeling that if he had spent the time in reading. So, napapansin natin no, na kagaya nga po ng nabanggit kanina na kung mas marami tayong nilalaan sa pagbabasa, yung imagination natin, yung pag nagninilay, lumalawak, tapos nagiging dalisay.
hindi